makikita ang biyaya, kundi ang lagi mong nakikita ay nagbibigay ng biyaya. Saan niya gusto yumaman, mga minamahal kong kapatid kay Kristo? Sa salapi, sa material na bagay, o sa habagat awa ng Diyos? Mas masarap yumaman sa habagat awa ng Diyos. Dahil kahit mayroong pag-uusig, lumalawang ang iyong pagpapatawad at pagmamahal. Mas masarap yumaman sa habagat-awa ng Diyos dahil ang lahat ng negatibo sa buhay mo ay nababali mo na. Mas masarap yumaman sa habagat-awa ng Diyos dahil sa lahat ng pagsubok na darating sa iyo, alam mo na ang habagat-awa ng Diyos ay sumasayo. Mas masarap mabuhay na mayaman sa habagat-awa ng Diyos dahil mababaliwala sa iyo ang anumang pagpapala na anumang kalaki dahil ang paningin mo at ang buong buhay mo ay inilagang mo sa Diyos araw-araw. Mas masarap mabuhay at iwanan sa biyaya ng kabag at awa ng Diyos. Dahil hindi mo gagawin naman lamang ng iyong kapwa, bagkus ang gagawin mo ay appreciate, i-recognize at magbigay ng konsiderasyon sa lahat na nasa paligid mo. Pag wala na mo ang habagat-awa ng Diyos sa buhay ng isang tao, lahat ng negatibo tatanggapin niya. Pag nawala na ang habagat-awa ng Diyos sa isang Kristiyano, kakalimutan niya maglingkod sa Diyos. Pag nawala na ang habagat-awa ng Diyos sa buhay mo, baliwala na sa iyo kahit hindi ka makadala. Makipaglaban mo lang ang prinsipyo. But praise God, glory to God. Ang buong Shalom Outreach Ministries International ay mayaman sa habagat-awa ng Diyos. Our riches is the grace and mercy of God. Our riches is the grace and mercy of God. You will always share out of consideration and appreciation in everything that we have. Riches, money, strength, material things, prayer, and spiritual blessing. Because you are living in the grace and mercy of God. Our riches is the grace and mercy of God. And for this reason, we are always working on our faith to give glory unto God and to declare not only in this world but in the face of the devil and demons in hell that we are
the true children of God. Lahat ko'y magtaas ng kamay sa Diyos. Saan mo gustong yumaman, kapatid? Sa dolyar pa? Sa salabi? Sa material na bagay? O sa habang at awang ng Diyos? Pag tayo po ay mayaman sa magatawa ng Diyos, lahat ng sitwasyon ay mauunawaan. Lalawak ang iyong pangunawa. Lalong-lalo na sa mga negatibong parinig mo. Magbibigay ka lagi ng second option, and you will exercise the grace and mercy of God to everyone. Hindi ka mag-iisip ng negatibo. Hindi ka mag-iisip ng pakit kahit may narinig ka. Ang gagawin mo ay mananalangin. Magtatanong sa Diyos. At higit sa lahat, hindi mo papanahigin ang damdaming nasaktan. Kundi ang papanahigin kaya ito ang nagkakaba ng Diyos na ibigay sila. Our riches is the grace and mercy of God. It is a victorious life to live in the grace and mercy of God. Taas po natin ang ating kamay. And let us pray this prayer from our heart. My riches, louder please, my riches is the grace and mercy of God. And I will live with the grace and mercy of God. Palakpakan po natin. Mas masarap mabuhay sa habag at awa ng Diyos. Kung meron tayong milyon, manghihinangan tayong gumastos at ubusin ang 4 na milyon sa lugar na ito. Pero dahil meron tayong habag at awa ng Diyos, kahit wala ang milyon araw-araw sa kamay mo, nabali wala ang 4 na milyon at matatapos na ang templo ng Diyos. Amen? Kung meron kang 1 milyon, hindi ka magbibigay ng 1 milyon sa church. Pero dahil merong habag at awa ang Diyos, at yan ang ating kayamanan, kahit 20-20, nakakatapos ng templo ng Diyos. Naunawaan niyo mo yan. Kung ang hawak mo 100,000, sa tingin mo, may bibigay mong lahat yun para sa pagpapagawa ng templo. I doubt. Siguro kung meron makakagawa ng ilan lang, pero hindi lahat. Pero dahil merong grace and mercy of God that He has given unto us, kahit pa 7 piso linggo-linggo, natatapos ang templo ng Diyos. Kung hawak mo ay 1 milyon, matatakot ka sa buhay mo. Hindi ka po pwedeng basta lumabas lang ng tahanan mo. Kagaya po ng iba nating mga kababayang milyonaryo. Pero dahil ang hawak natin ay grace and mercy ng Diyos, kahit naglalakad ka, mayama ka. Amen! Kung wala mo ang grace and mercy ng Diyos, si pastor po mayaman na. Dahil lahat ng perang ibibigay ninyo, ibubulsa ko yung kalahatan. Pero dahil